Isang mahabang biyahe papuntang Real Quezon. More than 3 hours kasi yung biyahe nito. Puntahan kasi namin ngayong week ang Magra Beach. Fast forward sa mahabang biyahe, nakarating kami dito ng 3 a.m. Nakatulog pa kami ng 2 hours. Kasi pagdating ng 5 a.m., napansin namin ni Mon na napakaganda ng view sa labas. Agad-agad namin pinuntahan ni Mon kasi napakaganda ng sunrise. By the way, kasama ko pala yung mga ka-gym mate ko at sila coach. At kasama na rin ang aking mag-ina. Dahil day tour lang to, susulitin namin ngayong araw. Maligo sa dagat at maligo sa falls mamaya. Masarap magumising ng umaga pagka ganito yung madadatnan mo sa dagat. Napakagandang view, malayo sa katoksikan ng Manila at mga preskong hangin na dumadampi sa balat mo. Katapos nga namin mag-picture-picture na yun, niyaya ko na mag-ina ko na mag-beach. At ito, tuwan-tuwa yung chikiting ko, naglalaro na ng buhangin. Dahil kahapon pa nag-aaya na gusto maligo at mag-swimming. Pero dahil hindi swimming pool yung pupuntahan namin, tinala ko ang mag-ina ko dito sa dagat para masulit nila ang pagligo sa dagat. Kasi sa Manila kasi puro swimming pool yung pinupuntahan namin. Dito meron tayong preskong hangin, magandang view, buhangin na pwede mong paglaruan. Sigit sa lahat, meron tayong malawak na dagat. Dahil minsan lang uli nangyari ito, pumunta kami dito sa dagat kasama itong chikiting ko. Naninibago siya uli dahil lumulubog siya sa buhangin at medyo takot siya sa dagat. Pero gayon pa man, makikita mo kung gaano kasaya yung baby ko. Ganda experience to at ma-expose din yung mga anak natin sa mga ganitong nature. Hindi na lang puro tablet at iPad. Sa mga generation kasi ng mga baby ngayon, nakapokus sila sa YouTube at mga cartoons na pinapanood nila sa gadgets nila. Importante sa pamilya na mag-create din kayo ng memorable na outing at happiness. Dahil habang tumatagal, tumatanda tayo at tumatanda din itong mga alaga natin. Kaya ako, upload lang ako ng gusto kong i-upload na video. Wala akong pakialam kung may manood man or wala. Basta pagdating ng panahon, pag umedad na ako ng 60 or 70, hindi ko lang kung aabot ako doon. Meron akong papanoorin at babalikan na videos ng mga baby girl ko at baby boy ko. Bilang isang ama at ina, binibigay namin ang best para sa kanila. Wala nang lumabas tong baby girl ko, magbabago talaga yung priority mo sa buhay. Dati iniisip mo lang kung ano yung kakainin mo kinabukasan. Ngayon iniisip ko na kung ano yung para sa kanya. Dati iniisip ko ano yung gusto kong bilhin mga gamit. Ngayon iniisip ko ano yung magandang gamit para sa kanya. Dati nga iniisip ko saan maganda gumala. Ngayon naghahanap ako kung saan siya maglalaro sa playground na gusto niya. Nakakatuwa lang isipin na nagmamature na talaga tayo. Dating isip bata noon at gusgusin pa lang ako, ngayon meron akong getong kakute na bata. Kaya sa mga magulang na nakakapanood ng videos na ito, maging matured na kayo sa buhay at maging priority nyo na ang mga anak nyo. Importante na magabayan natin sila sa tamang landas at mapalaki ng maayos. Kaya masyado namang madrama si Kabilog. Kasama niya nga pala si Kuya Jonel dito at nakikipaglaro ang baby ko sa kanya. Totoo naman si Jonel sa baby ko dahil cute daw. Hindi ko naman maitatanggi kasi ganyan talaga mga baby, cute talaga sila. Lalo na sinasabi pa nila kamukha daw ng papa niya. Hindi ko alam kasi ganun lagi sinasabi na nakakita sa baby ko. Pero bahala na, basta importante malusog yung anak ko. Sapit na mga alas 10 or alas 11 ata to, medyo hindi pa maaraw nito eh. Igo na rin ako kasama yung mga tropa at tong baby girl ko. Kasama niya pala yung lola niya. Yan yung kapatid ng mama ko, si Uncle Lito. Yan ang uli nakatikim ng dagat at tuwan-tuwa siya. Kita naman sa video na nilalamutak niya yung buhangin, nilalagay niya sa mukha niya. At ang baby girl ko naman, hindi magkanda o gaga, kalaro ng buhangin. Sasabi ko sa baby girl ko, dito ko sa tabi ng dagat. Medyo malakas kasi yung alon dito. Hirap na ano rin siya. Buti na lang nandiyan yung lolo niya para bantayan siya. Maya dumating yung mama niya para pakainin na siya kasi magtatanghali lang ito eh. Medyo sumasakit na sa balat yung init ng araw na to. Kami naman magkakatropa sa gym ay nagkaya kami pumunta sa falls. Pakalapit lang pala nito from dagat, mga 15 minutes away. Kailang uli ako makakapunta ng mga falls kasi last punta ko pa sa may Tanay, yung Daranak Falls. 6 lang pala kami pumunta dito kasama si Uncle kasi yung iba hindi naman sumama. Yung malayo rin pala lalakarin na yung papunta dun sa falls. Yung unang falls na nakikita namin dito sa videos na to, yan yung tatulunan pala nila. Nasa 64 feet daw yung lalim ng tubig na yan eh. Medyo mahaba-haba pang lakaran at paakyat yung daan dito. Pumunta nga ako dito para mag-relax kaso maglalakad na naman ulit tayo pataas, incline pa. Anyway, para rin tayo nag-exercise habang nag-relax dito. At ang mahirap dito, yung daanan ay nakakatakot din. Isang mali mo lang dito, pwede kang madulas. Tama ko sa pala sila ma'am at sila coach sa pag-akyat ng bundok na to. Taas pa kasi yung pinaka-falls nito, yung pinaka-tubig eh.
pa lang yung bungad kung makikita nyo sa video. Kasama ko dyan si Jonel. Medyo nakahingal konti yung pag-akyat. Pero dahan-dahan lang, mahirap na kasi pag nadulas tayo, pwede tayo ma-injured at masugatan. Uwi ko nga ng bahay, hindi ko na malayan yung paa ko may sugat na. Hindi ko alam kung saan ko nakuha, kaya ang paa ko sakit eh. Kaya kahit nahihirapan tayo pag-akyat, ay tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-video. Dahil minsan lang ganitong experience sa buhay, kaya susulitin natin ngayong araw na ito. By the way, follow nyo na rin yung page ko tsaka YouTube channel ko para updated kayo sa mga videos na ilalabas ko. At dito, makakarating na kami dito sa may mismong main falls, pero hindi na namin masyado inakyat kasi masyado nang mataas. Dito na lang kami sa may parang picture taking namin. Medyo mataas pa kasi pagka tinuloy pa namin yung pag-akyat. Part ng video na to, dyan na yung pinaka view ng falls kasi meron pa doon taas. Pero sabi nga nila, konti lang yung tubig dito kasi summer, hindi pa ganun karami. Waga malalim talaga yung ilog dyan pagka tag-ulan. Kasi summer ngayon, hindi ganun karami yung tubig. At saka mabato talaga yung aakyatan nyo dito. Kung makikita nyo yung falls, hindi ganun kalakas yung tubig. Kumbaga, sakto lang talaga yung tubig niya. At hindi malalim yung tubig sa baba. Gantuhod nga lang yung tubig dito sa may pinaka main falls na sinasabi nila. Dahil limited lang ang oras, nauna na akong maligo at bumaba ng falls. Buti na lang nandiyan si paring Jonel para mapicturean at mabidyohan ako. Dahil minsan lang ako makaligo sa ganitong kalamig na falls. Pagkatapos ko nga maligo at magpa-picture at pa-video sa kanila, sila naman, Mon at Jonel ang binibidyohan ko. Konti nga lang yung videos na kuha ko sa kanila eh. Focus ata sa akin yung pagka-videos. Pero mas marami yung mga picture na naibigay ko sa kanila. Ligtas nga pala si parang Jonel dito sa may kabilang side. Mas gusto niya doon kasi pwede siyang umupo sa may parang pababa ng falls. Yung sinasabi niya, niyayaya niya ako kanina. Sabi ko, ikaw na lang. Ako naman magbibideo para meron kang mas magandang kuha. Ayan, ito yung sinasabi niya kanina at gusto niyang puntahan. Sapit nga ng tanghali kasi mag-alas 12 na, kumain na rin kami at bumalik ng cottage. Pagkatapos nga nun ay nagkayaan sila ng inuman, pero isang bote lang ako kasi ako yung driver pa uwi. Relax na lang dito bago mag-surfing. Kasi mamaya bago umuwi, magsa-surfing pa sila coach at sila Mon at Jonel. Umabot na rin kami ng ligo ng dagat kasi mga bandang alas 5, pauwi na rin kami at mamimili pa ako ng mga gusto kong bilhin dito. Ang balik ko talaga dito sa bakasyon is makabili din ako ng seafood kasi mahal din yung seafood dito sa Manila. Gusto kong bilhin dito yung mga sugpo at yung lobster para maski paano makabili tayo ng mura kaysa sa Manila. At least hindi doble ang presyo sa Manila. Dito maski paano na half of the price. Ang lalaki ng mga lobster dito tsaka yung mga crab. Kaya binili ko na lang sugpo tsaka lobster. Talaga yung mga seafood market nila sa Real Quezon. Ganito na siguro makabilog tong videos natin. Babawi na lang tayo sa next upload natin. Kasi medyo mahaba pa yung biyahe nito. Mga more than 3 hours. Kita-kits na lang sa next videos. Bye-bye!